always, let me give you some few reminders as always. Yan, number 1 po, paki-silent muna ang mga cellphone. Bakit pinapa-silent? Para nakafocus tayo sa salita ng Diyos. Amen po? Also, don't forget to get your pen in your notebook. Magsulat po tayo ng salita ng Diyos upang may maiuwi po tayong pagpapala mula sa Panginoon. Also, don't forget to invest and invite. Sino pong may dala? Amen? May dala ba kayo? Maliban sa inyong sarili? Okay. So next time, please, magdala po tayo. Let's invest and invite. Because we have 2 services every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday naman po, 8 in the morning. And we are also live online sa ating pong mga social media accounts sa Facebook at sa ating YouTube channel na The Master Teacher BS. Oh, by the way, ang ating pong YouTube channel sa ang pangalan ay The Master Teacher BS ay road to 1,000 subscriber and we are now at 785. No, dati 783, no? May dalawa na nadagdag. So please, let's help our church. Sabi sa katabi, let's help our church. Yan. Kapag marami po tayong subscribers, ay magiging pagpapala po tayo sa ating iglesia. Can you hear amen? Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it daily. Amen mga kapatid? Sabihin mo palagi yan, sapagkat lahat ng mga nagdideklara na sila ay super blessed, hindi lang blessed, ay pinayaman na, pinagpala na, pinasagana na ng Diyos ang kanilang mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Not unless ayaw niyong yumaman, ayaw niyong umasenso, don't declare it. Pero pag gusto mo, sabihin mo, in Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. So let's continue with our lesson. Our lesson is entitled, everybody, The Godly Leader is Always Better. Totoo ba yan? Amen. Maka-Diyos ba ang inyong leader? Ang inyong mga care leaders, maka-Diyos ba? Why or why not? No? Bakit nga ba? So, last time, natutunan natin, next po, being good is better than being right. Pero mas maganda, but being godly is even better. Can you hear amen? Ang pagiging maka-Diyos, mas mainam. Tama ba mga kapatid? Sapagkat mas maraming pakinabang ito galing sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Do you agree with that? Okay. Kasi may mga bababait, pero hindi naman maka-Diyos, nakakagawa pa rin niya ng kamalian. Amen mga kapatid? So, last time, sinagot natin ang tanong na, what are the characteristics of a Christian leader? At silipin ulit natin. Take note, dapat Christian na leader. Kilala si Kristo, may takot sa Diyos, at naglilingkod sa Panginoon ng walang bayad. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat last time, sinabi ko po, kung hahanap lang din kayo ng isang good leader, mas malaki ang tsansa mo na makakita. Saan? Hindi sa labas, hindi sa mundo, not earthly leaders, kundi saan? Sa loob ng church. Amen na kapatid? Why? Dahil nasa kanya ang mga characteristic na ito. Number 1, everybody, leading by example. You're here to lead, not to command. Hindi ka pala utos. Amen na kapatid? Ikaw ay nagli-lead. Number 2 is humility. Hindi mayabang, hindi mahangin, at may mindset siya. Anong mindset niya? Stay humble. Amen na kapatid? Na kahit minsan umaangat na ang buhay mo, nagpapakababa ka pa rin sa Panginoon. Number 3 is love. Sana ang lahat ng nalilingkod sa ating Panginoon, sa kapatiran at sa gawain, ang kanyang motivation ay ano? Love. Number 4 is integrity and ethics. Dito na po papasok yung disiplina natin. Amen na kapatid? Disiplinado po ba tayo sa bahay? Disiplinado ka ba sa trabaho? Disiplinado ka ba sa eskwelahan? Sa church, disiplinado ba tayo? Amen. Sabi ng ating pastor, magsulat. Sana ay nagsusulat po tayo. Bring your pen in your notebook. Can you hear amen? Amen. Last time, Carrie, where's Carrie?
Yeah, ipinakita ko po sa inyo yung 5 levels of leadership at pangako ko ngayon na ipamimigay natin. Asan na po yung kopya, Teacher Mary? No, ito po yung 5 leadership of levels of leadership by John Maxwell. At ito po pinakita ko bakit sumusunod sila at bakit hindi sumusunod ang mga tao sa kanilang leader. The first level is position. Sabi nga natin position. It's about the rights. Sinusunod nila kayo kasi leader kayo. Amen na kapatid? Boss kanila. Yun ang tama na dapat gawin. Wala silang magagawa. Tama? Number 2 is, level 2, permission. It's about relationship. People respect and follow you because they want to. Gusto na nila. Kahit hindi ka boss, kahit hindi ka mataas, sinusunod ka nila. Level 3 is production. It's about the result. People follow you because of what you've done for the organization. Ano bang nagawa nito? Itong tao na to sa ating church, sa ating organization. Sinusunod ka nila. Level 4 is people development. It's all about reproduction. Ibig sabihin po nila, natulungan mo sila, na-train mo sila, at may ginawa ka sa buhay nila, kaya kanila sinusunod. Maliwanag po ba na, kapatid? Hindi yung utos ka rito, utos ka dyan. Sabi na, sino ka? Diba, no? So wala ka namang nagawa sa kanyang buhay. And level 5, ito ang pinakamaganda. What's that? Pinnacle. Sabi nga natin, pinnacle. Yan. It's all about respect. People follow you because of who you are and what you represent in the organization. Ibig sabihin, kahit hindi ka na CEO, hindi ka na pastor, wala ka na sa kumpanya, wala ka na sa church, pag nagkita kayo sa labas, ang tawag niya sa iyo ay pastor, sir. Amen na kapatid? Sa Korean, sungsingnyim, no? Anyong sayo, di ba? So, ibig sabihin, iginagalang ka pa rin nila kahit saan man kayo magkita. Nawa po ay maabot natin ang level 5. Amen mga kapatid? Asa na po ba kayong level? Level 1, 2, 3, 4, or 5. It's up to you to become a good leader. Can you hear amen? Amen. And also number 5, next, characteristic is growth towards maturity. And number 6, ano po yan? Servant leadership. No? Ipinaalala ni Apostol Pablo, 1 Peter 5, 3-4, review lang tayo. Sabi niya, everybody, don't be bossy to those people who are in your care. Look at that, word for word. Huwag kang palautos. Don't be bossy to the people in your care, but set an example for them. Verse 4, for when Christ, the chief shepherd, returns, you will be given what? A crown that will never lose its glory. Gusto niyo ba ng corona? Amen. Sa mga naglilingkod sa Diyos, gusto niyo ba na makatanggap ng corona hindi na nawawala ng nigning? Amen. Ang sabi rito, don't be bossy. Be an example. Maglingkod ka ng totoo sa Panginoon. Amen na kapatid? Because there is a difference between, pinakita ko sa inyo, a boss and a leader. Amen na kapatid? Pag ikaw ay boss, ang lagi mo sinasabi, go, 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 kayo lang. Pero pag ikaw ay leader, ang sinasabi mo ay, let's go, tara na, kasama ka, nagagawa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So ano ka ba? Palautos o palatulong? Pabaya ka ba o palaisip ng paraan sa trabaho? Alin ka sa dalawa? Amen na kapatid? Kasi baka next time, kung palautos ka, ang itawag na sa'yo ay boss, imbis na pastor. Tama ba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? Ano ba naman tong pastor na to? Utos ng utos. Boss. Di ba? Nakaka-degrade din naman po yon. So, no servant leadership. Can you hear amen? Amen. 7, decisiveness and vision. Kailangan merong plano. Bakit? Pag may plano, exciting ang ministry. Amen mga kapatid? Pero, dapat alam mo kung paano ito gawin at kailan mo ito gagawin kasama ang mga miyembro. Amen po mga kapatid? Ang mga kapatiran. Tama ba mga kapatid? Pag sinabi natin, tayo ay magtatayo ng isa pang church.
Mga kapatid, so alam mo kung kailan gagawin, paano ito gagawin, kasama ang mga kapatiran. Are you still with me? Amen. Number 8 is communication and empowerment. Look at this. Walang pagsunod kasi walang malinaw na gagawin. Tama ba mga kapatid? Malinaw ba sa inyo yung sinabi nating invest and invite? Anong ibig sabihin nun? Mag-invest ka muna kasi ang hirap mag-akay ng tao eh. Anong ibig sabihin ng invest? Ilibre mo. Pag may sobra kang ulam, bigyan mo. Pagka may maganda siyang damit, batiin mo. Ang ganda mo naman. Diba? Tama mga kapatid? You are investing in that people or that person and then you are inviting them sa gawain. Mas madali na po yan. Can you hear amen? Amen po ba? So malinaw po ba ang invest and invite? Kung kayo lang talagang hindi nakakaintindi, hindi ko na lang alam. So anong ibig sabihin? Next, communicate clearly. Amen na kapatid? Kapag nagmamanage ka ng isang church, isang pamilya, isang workplace, it starts with good communication. Naiintindihan niyo po ba si Pastor? Bakit natin kailangan mag-imbita? Amen na kapatid? Hindi para dumami tayo. Sabihin sa katabi, hindi para dumami. Kundi para marami ang maligtas sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. I hope na magtugma ang ating puso. Iiwanan na po natin yan. Amen na kapatid? Number 9 is fear of the Lord. Ikaw ay may takot sa salita ng Diyos at sa boses ng Diyos. And number 10 is prayer and dependence on God. Sapagkat ang isang leader, dapat ang kanyang dependence hindi sa kayamanan, hindi sa tao, hindi sa kanyang sarili, kundi saan? Sa ating Diyos na buhay. Zechariah 4:6, sabi rito, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. So bakit ka pa matatakot? Tama mga kapatid? Hindi ikaw ang gagawa. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Kaya maglingkod ka sa Panginoon. Shout amen. Amen. Ano ang ating Macarius Challenge dyan? Be a good servant, leader like Jesus. So live and lead like Jesus. Can you hear amen? Amen. So let's continue with our lesson and let's talk about the 3 evidences of godly leadership. Sabihin nga natin, evidences. Yan, ebidensya, nakikita, para patunayan nating makadiyos ang isang leader na ito. Can you hear amen? Ang tanong ay, kailangan ba natin ng makadiyos na leader? Amen? Dapat ba makadiyos yung leader natin sa ating government, sa hospital, sa schools, at sa church? Dapat ba makadiyos? Ang sagot natin ay yes na yes. Tama ba mga kapatid? Amen. And according to Apostle Paul, naglagay ang Diyos ng mga tao in various leadership roles in the church, including leaders in order to accomplish God's purpose. Basahin natin. Romans chapter 12, verse 3 to 8. Everybody, for by the grace given to me, I say to every one of you, no? Sinasabi sa lahat, do not think of yourself highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Amen? Ang isa pong godly leader ay hindi dapat arrogant, hindi dapat mayabang, hindi mataas ang tingin sa sarili. Amen na kapatid? In short, meron siyang characteristic of humility. Napag-aralan na natin yan. Amen na kapatid? Amen. Verse 4, next. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. No? Ang ating katawan, maraming parte. Tama mga kapatid? Pero iba-iba. Sabi sa katabi, iba-iba ang ginagawa. Amen mga kapatid? So tayo rin, parte ng katawan ni Kristo, iba-iba ang ating ginagawa. Ang mahalaga, may ginagawa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Verse 5, so in Christ, we are many form one body, and each members belong to each other. Ibig sabihin ng belong, each of us need one another. Sabihin sa katabi, kailangan kita. O sabihin naman sa kabila, kailangan din kita. Tama ba mga kapatid?
Kailangan nyo bang yung kapatid? Amen. So, paano mo malalaman na part ka na ng church na ito, ng katawan na ito? Paano po? Paano? Paano mo malalaman na ang kamay mo'y part na ng katawan mo? Pag mayroong ginagawa. Ang tanong, may ginagawa ka ba sa church? Ano? Ayan. Amen na kapatid? Maliwanag po mga kapatid. Kasi kapag wala kang ginagawa, malamang ay hindi ka kabahagi ng katawan na ito. Amen na kapatid? Pag bahagi ka, pag nawala ka, hinahanap ka kasi need ka, kailangan ka ng katawan. Amen na kapatid? It's either you are just attendee, you are just a visitor, or you are part of this body, ang church na ito. Can you amen? Isa kang tunay na kapatiran. Ano ka ba? Bisita o kapatiran? Pumalakpak nga po ang lahat ng kapatid natin kay Kristo. Amen na kapatid? Amen po ba? Amen. Malinaw yun ha? Ano-anong ginagawa sa loob ng katawan or church? Verse 6, we have different, everybody, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. 7, if it is serving, paglilingkod, let him serve. If it is teaching, let him teach. Magturo ka. Verse 8, next. If it is encouraging, let him encourage. Ano ba yung magandang encouragement sa kapatiran? Pinagpipray mo siya. Amen na kapatid? May problema ka? Halika, pag-pray kita. Amen na kapatid? Amen po ba? If it is contributing to the needs of others, let him give what? Generously. Kung may pera ka naman, di ba? Sa iba, hindi problema ang pera eh. E di bigyan mo kung marami kang pera. Can you hear amen? If it is leadership, look at that. Sabi nga natin, leadership. Anong gagawin? Let him govern diligently. Anong Tagalog? Maging masipag. No? Tama ba mga kapatid? Kaya pag nasa church ka, ayaw ng Diyos ng tatamad-tamad. Sapagkat inutos, kung ikaw ay leader, dapat makitaan ka ng kasipagan. Pumalakpak nga po ang mga masisipag nating mga leader. Can you amen? Amen mga kapatid? It is a declaration. Masipag ako, masipag ako. Amen mga kapatid? Bakit? Leader ako. Are you with me? If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Now, ang tanong ko ay, anong gift or talent ang meron ka sa nabanggit? Meron na ba mga kapatid? Amen ba? Nabanggit po ba doon yung taga-upo? Ako, pastor upo lang ako. 10 years na ako dito nakaupo. Meron bang nakasulat taga-puna ng mali ng iba? O, tinan mo siya, absent siyang kahapon. Wala. Sabi sa katabi, wala. Amen? Mga judgmental. Wala, bawal yan sa church. Can you hear amen? Ang judge natin, walang iba, kundi ang Diyos lamang. Palapakan natin ating Panginoon. Can you hear amen? So, iba-iba tayo ng gift. Ang mahalaga, use them for the body of Christ. Especially the gift of, next po, servant leadership. Sabi nga natin, servant leadership. Under that is the word servanthood. Ibig sabihin ay pagiging alipin, paglilingkod sa iba. It is not the desire to be served, but to exercise power, but to serve others. Amen mga kapatid? Pag sinabing servanthood, ang ibang kataga niyan, kahalintulad ay service. Sabi nga natin, service. Paglilingkod. Ang iba pa ay subordination. Ikaw nang nagpapasakop, nagpapakababa. Aba, sa kumpanya, manager ako eh. Ako ang nag-uutos. Pagdating sa church, ako ang nagdidilig. Ako ang naghahakot ng upuan. It's okay. Amen na kapatid? Because of servant leadership. Ano pa? Devotion. No? Ito ay paglilingkod mo sa Diyos. Ministry. No? Paglilingkod pa rin. Stewardship. Amen mga kapatid? Ikaw ba'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang ministry? Amen? Ito ba'y iyong pinapalago o ibinabaon mo sa lupa? Or what else? Extravagant worship. Ano yung word na extravagant? Sabi nga natin, extravagant. It means over-generous, excessive. Ibig sabihin, ginagastusan mo ang gawain ng Panginoon. Amen na kapatid? Sige, palapangan nga natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya tingnan nyo po yan The concept of servanthood
often implies a willingness to help others and put their needs first. Amen mga kapatid? Amen po ba? Una muna ang mga tao. Sapagkat ang mga leader natin dito sa lupa, madalas inuuna ang sarili bago ang ibang tao. Can you hear amen? Eh, sabi ng iba, hindi naman lahat. Tama naman. Tama? Hindi lahat, pero madalas at halos lahat. Tama ba mga kapatid? Amen mga kapatid? Pag-isipan nyo ito. May tatao pa kaya sa opisina? May mga pupunta pa kaya sa ospital? Magtatrabaho sa mga schools, universities, or sa Senado kung walang bayad? Pag-isipan. Meron po ba? Wala? Depende kung merong darating na budget or merong ibibigay. May maglilingkod pa kaya? Amen mga kapatid? Sapagkat may mga tao po na iba ang ibang magtrabaho sa opisina at iba rin pagdating sa church. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Sa office, ayaw nalilate. Pero sa church, okay lang malate. Amen? Sa trabaho, 100% efficient. Sa church, pagdating sa church, borlog. No? Sa trabaho, generous, manlibre. Ambagan, okay lang. Sa church, ang ibibigay, barya-barya. Sa kumpanya, hindi nagpapabaya, no? Sa mga gawain niya. Pero sa church, okay lang daw kahit wala siya. Hindi ginagawa ng paraan. Why? Because people tend to please people, not God. Are you here with me, kapatid? Amen po ba? Eh, okay na yan kay Lord. Alam niya na yun. Di ba? Pero pag dumating kung sino mang mataas sa tao, gawin natin yung the best natin para makita nila. Are you still with me? Do you think this floor, ang ating sahig ba ang the best na yan para sa Panginoon? May igaganda pa ba yan? Amen? Mga nanay, anong pwede natin gawin para pagandahin natin ang ating sahig? Amen na kapatid? So dapat ibigay natin ang the best para mapaluguran natin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi bahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen na kapatid? Or, look at this. May kilala ba kayo na CEO na, mataas na sa pwesto, COOs, politicians, even senators, managers, o kaya boss siya, millionaire siya, na bababa sa kanyang pwesto, handang iwan ang kanyang trabaho para maglingkod sa Diyos? May kilala ba kayong ganon? No? Pero ang kanyang paglilingkod, walang bayad. Sabihin sa katabi, walang bayad. No? Siya'y maglilingkod sa isang maliit na barangay, sa isang maliit na church, meron po kayang maggagawa nun. May gagawa po ba nun? Bihira siguro. Can you hear amen? Amen po ba? May kilala po ba kayong gagawa nun? Parang wala, pastor. Pero ako may kilala. Gusto niyo siyang makilala? Siya ay hari. Siya ay Panginoon, boss. Siya ay master, guro. At higit sa lahat, siya ay Diyos. Pero iniwan niya ang langit at bumaba siya para maglingkod sa mga tao. Gusto niyo siyang makilala? Amen. Basahin natin. Mark chapter 10, verse 45. For even I. Sino yun? Sabi nga natin, Jesus. For even Jesus, sabi diyan, the Son of Man came here not to be served, but to serve others and to give my life as a ransom for many. Amen mga kapatid? Amen po ba? Handa niyang isakripisyo ang buhay niya, ang hanap buhay niya, ang pamilya niya para kay Kristo. Are you still with me? Amen po ba? Kaya ba natin gawin niyo sa Panginoon? Kung gagawin mo yan, huwag kang mag-alala. May pangako. Sabi sa katabi, may pangako. Huwag kang mag-alala. Amen na kapatid? Ano yung pangako? Matthew 19:29 to 30. Look at this. And everyone who has left houses, no? Umalis na ng bahay, or brothers, no? Close ka ng kuya mo, sisters ng ate mo, father or mother, or children, mahirap iwan yan, mga anak, or fields. Ano yung ibig sabihin ng fields? Trabaho, your job, or your occupation, for my sake. Kanino yun? For Jesus. For Jesus' sake.
para kay Kristo, iniwan mo. Verse 30, will receive 100 times more. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Ilan daw ang tatanggapin? 100 times more. May bonus pa. Sabihin sa katabi, may bonus pa. And will be given eternal life. Buhay na walang hanggan. So kahit di ka na magtrabaho, hindi ka mamamatay. Okay ba yun sa inyo? Amen? Verse 30, but many who are now first will be last, and many who are now last will be first. Amen mga kapatid? Kasi pwede namang may nauna, pero hindi tumuloy kasi hindi niya maiwan ang marangyang buhay. Inuna niya muna ang pamilya, ang kanyang trabaho, and there comes the danger of placing your trust in riches. No? Imbis magtiwala sa Diyos, nagtitiwala sa kayamanan niya, so nahuli na siya. Amen mga kapatid? At meron namang nahuli, pero nakinig sa tawag ng Diyos. Ipinagkatiwala niya ang kanyang pamilya, ang lahat-lahat ng meron sa kanya. Ang trabaho niya ay binigay niya kay Jesus. It's called self-denial, which is the demand of Jesus. I-deny mo ang iyong sarili. So, anong reward? They receive 100 times more. Amen na kapatid? Ang magandang translation nito, 100 times sa sahod na iyong tinatanggap, plus may bonus pa. Ano yung bonus? This is the real reward. Eternal life in Jesus. Can I hear amen? Amen ba kapatid? Do you want that? Gusto niyo ba yung offer na yun ng Panginoon? Kaya nagkakaroon tayo ng Macarius life kasi alam mo ang tunay na kayamanan sa mundong ito. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na walang hanggan galing sa ating Panginoon at kayamanan na pinagkaloob niya sa paglilingkod mo sa Diyos. Shout amen. Amen mga kapatid? Bakit? Mayaman ka in your spirit, in your soul, and in your body. Yan ang tunay na mayaman. Can you amen? Ever wonder may mga milyonaryo nagpapakamatay kasi ang kanilang spirito ay pulubi. Amen mga kapatid? Ang kanilang spirito ay walang Diyos na mayaman. Are you with me? Pero buti na lang ikaw na born again ang iyong spirit. Kahit medyo walang laman ang wallet, walang laman ang iyong bulsa, mayaman ka pa rin sa mata ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you convinced with that? Or else wala tayong patutunguhan sa mundong ito. Ang tunay na kayamanan natin at yaman natin ay ang Diyos lamang at ang buhay na walang hanggan. Shout amen. Amen. Kaya sabi sa katabi, huwag kang a-absent sa gawain ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Ang kilala ko na si Jesus ay isang servant leader. Hinugasan niya ang maruruming paa ng mga disipulo. Amen mga kapatid? Inunan niya ang pangailangan ng kanyang mga alagad bago ang kanyang sarili. Remember the 5,000 na pinakain ng Diyos? Gutom na raw sila, Lord. Anong tingin nyo kay Lord? Hindi nagugutom? Pero ang sabi niya, sige, dalin na yung dapat dalin. Tinapay, isda, pakainin sila. Are you with me, mga kapatid? Inuunan niya palagi ang mga sumusunod sa Kanya. Now, whether you are a believer of Jesus or not, ginawa na ito ng Panginoon. Siya ay naglingkod at ibinigay niya ang kanyang buhay, and many people can prove it even in the history. Tama mga kapatid? Totoo ba si Jesus? Yes. Kaya itong patunayan ng mga sikat na tao, mga sikat na personalities, even presidents ng mga makapangyarihang bansa. Totoo si Jesus, and He is looking for more godly leaders. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Do you believe in Jesus? Palapan nga natin si Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Sabi ni Luke 10 verse 2, Jesus said to them, there are a great many people to harvest. No? Totoo yan. Yung mga kapamilya nyo na hindi pa nag-church, sila yung mga aanihin. But here's the problem. But there are only few workers. Anong gagawin? So pray to God who owns the harvest that He will send more workers. Why? To help gather His harvest. Can I hear you, amen? Amen po ba?
definitely, pag totoo na naglilingkod ka sa Diyos, ikaw ay bunga ng panalangin. Amen na kapatid? Si Pastor lagi nagpe-pray, Lord, sino po bang itatayo nyo? Lord, sino po bang isusunod niyo sa akin? Amen mga kapatid? At pag ikaw ay tumugon, you will be part of the leadership na ipinagkaloob ng Panginoon sa church na ito. Can I hear amen? Send more workers to gather the harvest. And what's the good thing about this? Tag-ani na. Amen mga kapatid? Hindi ka na magtatanim eh. Tama ba mga kapatid? Aani ka na lang. At kapag umani ka, syempre, pag may nalaglag na kaimito dyan na mangga, pwede mong kainin. Amen mga kapatid? At may parte ka sa pag-aani at walang lugi sa paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Ang oras natin ay harvest time na. Aani na lang tayo. Amen po mga kapatid. The fact is, next po, pakibasa natin. Next. Many leaders today aren't Christ followers, and so their leadership might be helpful or positive, but not God-driven. However, even many Christian leaders fail to practice godly leadership. Do you agree with that? No? Marami naman tayong leaders sa labas, sa mundo, na hindi talaga kilala ang Diyos. Ang kanilang paglilingkod ay sa sarili lang nilang kakayanan. Amen mga kapatid? Pero meron din namang mga Christian leader na hindi rin namang ginagawa kung ano ang mga pinapagawa ng Diyos sa kanila. Amen mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? Parehas lang sila. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Bakit? Sapagkat may mga lingkod ng Diyos na iniiwan ang prinsipyo ng Diyos, ang prinsipyo ng Biblia sa pintuan ng kanilang mga opisina, kahit pa alam nila na sila ay leader na at tagasunod na ni Kristo. Amen na kapatid? Amen po ba? Sineseparate nila ang faith, ang Bible principles versus dun sa kanilang natutunan bago pa sila maging Christian. May kilala ba kayong ganon? Let me give you an example. Halimbawa, siya ay naging pastor na. Sabi niya, okay naman na mag-pray. Okay ba mag-pray? Pero, pag hindi dumating, edi, gawan mo na ng paraan. Diba? Medyo confusing. Or, pwede niyang sabihin na, nagpapagaling ang Diyos. Tama? Pero, para sure ka, uminom ka nito. Amen mga kapatid? Yung pala, yung iinumin, may commission siya kada tabletas. Are you with me mga kapatid? So, it's not like that. Kung sinabi mo ng Diyos ay nagpapagaling, dapat tayuan mo. Wala kang gagawin, ang Diyos kaya kang pagalingin sa anumang sakit at karamdaman. Can I hear amen? Pag may pinag-pray ka, hindi ka nagdududa, alam mo na darating ito sa panahon na itinakda ng Diyos, hindi sa panahon na itinakda mo. Can I hear amen? Amen po ba? We call that God's perfect timing. Amen mga kapatid? So kapag ganito ang mga leader, ang tawag ng Biblia dito ay, next po, ayan pala sa baba, poor stewardship of work and position. No? Kaya siguro hindi dumarating yung iyong prayers kasi hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, sa poor, meron kang poor stewardship. Are you with me? Amen po ba? Alam ni Lord Jesus yan. And so, He confronted the people na sinasabi lang leader sila pero hindi nila ginagawa ang kanilang itinuturo. Matthew 23 verse 1 hanggang 3, sabi rito, Then Jesus spoke to the crowds and to His disciple, the teachers of the law and the Pharisees are what? Authorized interpreters of Moses' law. Na ibig sabihin nito, yung scripture, yung Bible, sila ang dapat na nagpapahayag niyan. Sila ang dapat otorosado. Verse 3, so, look at this, sabi ni Jesus, so, you must obey them, you must obey and follow everything they tell you to do. No? Sundin nyo sila. Lahat ng sinasabi nila, sundin nyo. But, look at this, look at the contrast. Do not, however, imitate. Do not imitate, their actions because, look at this, because they don't practice what they preach. Are you with me mga kapatid? Sino nagsabi? Si Lord Jesus. Sabi niya, sige, sundin mo yung tinuturo ni pastor ng yung care leader. Huwag mo na lang gagawin yung kanyang
ginagawa. Amen mga kapatid? Kasi ang totoo, walang problema sa mga verses, sa mga salita ng Diyos na pinapangaral. Ang problema mismo ay yung tao na nagpapangaral. Are you still with me? Amen mga kapatid? And no one is perfect. Sabihin sa katabi, no one is perfect. Amen ba mga kapatid? Nagkakamali din kami na mga tao. Kagaya ko na tao. Can you hear? Amen? Amen po ba mga kapatid? Pero malaki ang problema. Nakakatisod ang mga nagpapanggap na leader. Tama ba mga kapatid? Kasi mahirap silang pagkatiwalaan. At ang tawag ni Lord Jesus dyan ay mga snakes. Next po. Ayan. Ahas. Ano pa? Blind guides. No? Kaya bang akayin ng bulag ang kanyang kapwa bulag? Kaya po ba? Hindi kaya. Ano pang tawag ni Lord? Whitewashed tombs. Puting nicho. Ano bang meron sa puting nicho? Basahin natin. Matthew 23, 27 to 28. How terrible for you, no? Kabag-abag kayo. Teachers of the law and Pharisees, mga taong simbahan. You hypocrites. Sabi nga natin, hypocrites. You are like you are like whitewashed tombs who look fine on the outside, but are full of bones and decaying corpses on the inside. No? Ang Greek word ng salitang hypocrite ay hypocrites. Sabi nga natin, hypocrites. Anong ibig sabihin? Actor, stage player, pretender. Yung kanta ng, ano ba yan? The Platters? Oh, I am great, pretender. Diba? Amen mga kapatid? Yun ang tinatawag na hipokrito. Stage player, actor, nagpapanggap lamang. Amen mga kapatid? Maganda, malinis, mabango sa labas, pero sa loob, bulok na panghay. Whitewashed tombs. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So mga kapatid, ako po hindi po ako nagmamalinis. Hindi rin po ako nagmamagara o nagbibida-bida. But in a general sense, anyone can lead without the impact of faith or morality. Tama ba mga kapatid? Totoo po yan. Pwedeng magturo ang isang leader taliwas sa utos ng Diyos, taliwas sa Biblia. Posible yun. Sabi sa katabi, posible yun. At nangyari na ito mismo sa time ni Jesus. Yan, sinasabi na ni Jesus. Sabi niya, according to Matthew 23. Tama ba mga kapatid? Bakit? Dahil sa pera, dahil sa kasikatan, kayamanan. Minsan nakakalimot ang tao kung bakit inilagay ka ng Diyos sa posisyon na iyan. Can you hear amen? Amen naman kapatid? Para ba ikaw ba inilagay ng Diyos para magpasunod o para maglingkod? Anong yung posisyon? Mangbabraso ka ba o gagamitin mo yung braso na yan para tumulong sa iba? Are you with me mga kapatid? Amen? Let's read this. Next po. A godly leader is the one who is what? Driven by, look at this, biblical mandate. No? Dapat ayon sa Biblia, using biblical methods. No? Dapat ayon sa paraan ng Biblia, and living by biblical character. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yan ang titingnan natin. Dapat lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa utos at batas at panukala ng salita ng Diyos, ang Biblia. Amen na kapatid? Hindi pa tayo perfect sa ating soul, sa ating body. Amen na kapatid? Sino sa inyo nagkakamali pa rin? Sino sa inyo nagsisinungaling pa rin? O kung hindi nyo tinaas ang kamay nyo, nagsinungaling kagad kayo. Tama mga kapatid? You are not perfect yet in your soul and in your body, but you are perfect in your spirit. Amen na kapatid? So if you want to lead like a godly leader, dapat ayon sa salita ng Diyos, ginagamit mo ang salita ng Diyos para baguhin ang ating mga sarili. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So kung gusto natin na maging godly leader, let me share with you, next, the 3 evidences why a godly leader is better. Amen mga kapatid? Bakit nga po ba? Better ang isang godly leader. Number 1, everybody, godly leaders are people-centered. Sabi nga natin, people-centered. Una lagi ang tao. Tama mga kapatid? Parang politiko, no? Tao muna. Tama mga kapatid?
Pero totoo yan sa church. Totoo yan kay Lord. Ang una niyang dahilan kung bakit siya bumaba ay hindi ang church. It's the ecclesia. What is the ecclesia? It is not the building, the iglesia. No. It is the assembly of people. Amen mga kapatid? Mga tao ang mahalaga sa Diyos. Are you with me mga kapatid? Leadership is foremost about how we influence people in a meaningful way. Sa Diyos, tao ang mahalaga, hindi building, hindi pera, hindi budget, lalong hindi ang iyong sarili. Amen mga kapatid? At napatunayan na natin yan. Sa loob ng magsasampung taon na tayo, lumalago pa rin ang ating church dahil mahal natin ang mga tao. At gusto natin balang araw si nanay, si tatay, si ate, si kuya ay naglilingkod na rin sa ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Ako po, kung babalikan ko, ang akin pong dahilan, bakit ako nagpastor, isa lang po ang dahilan ko. Alam niyo po kung ano yun? To inspire other people. To inspire other people. Sapagkat nakakita ako ng mga magagaling na mga preacher at sabi ko, gusto ko rin maging ganun. Na kapag nagsalita ako, may inspire sila. May encourage sila sa buhay ko. Ako po'y bunga ng pakikinig ng radyo. 702 DZS. Produkto po ako ng radyo. At sabi ko, habang nakikinig ako sa mga magagaling na mga pastor, sabi ko, Lord, gusto ko po na maging katulad nila. Para pag merong tao na naturuan ako, sila rin po ay mabubuhayan sa salita ng Diyos. Can I amen? Amen ang patay. Sige, palapakan natin ang Diyos. Kaya alam nyo po, kahit nung ako'y nasa Saudi alam ko, yung puso ko po, ang puso ko ay nandito sa Pilipinas para mag-serve sa Panginoon. Well, alam ko, aware ako, walang sahod ang pastor, allowance lang. Amen na kapatid? Amen po ba? Pero meron po akong isang natutunan na prinsipyo, isang church management principle. Hindi ko ata nalagay dyan eh. Ano yon? Good management attracts resources. Amen na kapatid? Again, good management attracts resources. Anong ibig sabihin? Pag-usayan mo lang anak. Galingan mo lang anak. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo ang the best mo. At ang Diyos ang bahala na magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Mula sa iyong pagkain, pang tuition ng iyong anak, pambili ng iyong bahay, panggas ng iyong sasakyan, at pambayad ng lahat ng bills ng iyong pamilya. Can I hear amen? Amen po ba? So sabihin sa katabi, galingan mo ang maglingkod sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Walang tao ang mag-i-invest sa paluging negosyo. You get that mga kapatid? Pero pag nakita nila, ang ganda ng church na ito Ang galing ng dito Ano bang kulang nyo? Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kaya galingan natin, bigyan natin ng buong husay ang ating paglilingkod. Because everybody, good management, sabihin natin, good management attracts resources. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? However, money is never an issue. Amen, mga kapatid? Sabi nga ni Sister Shen kanina, kahit mayaman, may problema. At ang problema nila, pera. Take note, mayaman yan. Amen, mga kapatid? But if you just check your heart, check your service to the Lord, pag tama ang paglilingkod mo, blessings will follow. Can I hear amen? Amen ba mga kapatid? Do you agree with that? Samantalang yung iba ay abala sa paghahanap ng pondo, sa pagpapatayo ng church. Ang dapat mo lang gawin ay maging tapat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? At nung ako po ay naglilingkod, syempre, sabi ko, Lord, wala na akong trabaho. Alam niyo ang ginawa ko? Dinamihan ko ng mga verses, mga life verses na pangahawakan ko sa buhay ko. Psalms 23. Philippians 4:19, Joel 2:25. Ang sabi doon, I will bring back what the locust has eaten. Lahat ng nawala sa iyo, isagani, ibabalik ko. Mga kapatid, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes you rich. Hard work, kahit masipag ka, hindi ka yayaman kung walang blessing ng Diyos. Can I hear amen? Mga kapatid, Luke 11:28, diyan ko nakita yung Macarius na salita. Blessed. It is more blessed. Ang ibig sabihin pala noon, Macarius, hindi lang blessed, super blessed. Lord, gusto ko yan. Amen mga kapatid?
Kasi pag super blessed ka, may pasobra ka, kaya meron kang naibibigay at meron kang na i-contribute sa mga kapatiran pag lumapit sila sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Can I hear amen? Pag naglingkod ka sa Diyos, panghawakan mo ang salita at pangako ng Diyos at kailanman hindi ka bibiguin ng ating Diyos na buhay. Ang kanyang pangako, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Are you convinced? Maglilingkod kayo sa Panginoon? Amen. Next, there is no higher calling in leadership than to what? Genuinely care for people. Amen na kapatid? May kasabihan po si John Maxwell, I think, sabi niya, people don't care what you know until they know how you care. Amen na kapatid? Wala silang pakialam, matalino ka, mayaman ka. Ang pakialam nila kung meron kang pake sa kanilang buhay. Are you still with me kapatid? There's no higher calling in leadership kundi ang maglingkod ka ng tapat sa mga tao. Amen na kapatid? Kaya nga po sa church natin, anong tawag sa mga leaders natin? Care leaders. Aba, parang hindi nyo alam, magsasampung taon na tayo. Care, andyan no? Care group, care leaders. Pakibasa ng konti, ano? Amen mga kapatid? At nire-raise natin ito sa church natin because our church, ang tagline ay OCW MMI Pampanga, a church that cares. Lalakihan pa ba natin? Nakalagay yan sa ating labas. Amen na kapatid? Sa ating mga tarpaulins and banners. Can I hear amen? Amen po ba? Are you still with me? So maglingkod sa tao, maglingkod lalo sa kapatiran at hindi ka lugi. Bakit? Pagpapala mula sa Diyos ang matatanggap natin. Can I hear amen? Amen. So our question is how to be people-centered. No? Paano nga po ba na tayo ay dapat nakapokus lang sa tao? Number one is spend time daily, investing in relationships at work, home, and in community. No? Mag-invest ka. Tama ba mga kapatid? Nasabi ko na kung paano, di ba? Pag birthday mo, halika, punta mo tayong church. Pagkatapos ng church, ililibre kita. Magja-Jollibee tayo. Mag-invest ka. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Maging mabait ka sa iyong kapitbahay para madala mo siya sa church. Natutuwa ko kay Carrie. Sabi niya, Daddy, I want to invite my classmate to church. Sabi, problema yan, nak. Una, maliit pa yon. Hindi rin papayagan ng magulang at higit sa lahat, malayo. Tama ba mga kapatid? Pero kayo po ba'y taga rito? Anong mga address ng mga nandito? San Jose, San Luis po ba kayo? Ang church po ba natin ay nasa San Jose rin? Aba, malapit. Sabi sa katabi, malapit lang. Kaya nyo bang magdala ng kaluluwa sa Panginoon? Invest in their lives daily. Can you hear amen? Iba yung dinadalaw mo yung mga tupa sa kanilang mga bahay, sa lugar nila. Amen, amen po mga kapatid? Amen po ba? Sino po sa inyo ang hindi pa napupunta ni Pastor Gani ang bahay? Taas nga kamay. Meron pa ba? Hindi ko pa napunta ng bahay nyo? Kita nyo na? Lahat kayo napuntahan ko na. Tama ba mga kapatid? Amen. So please invest with your relationship with others. Amen? Ano pa? Pray regularly for people in your sphere of influence. Amen mga kapatid? Ideally, kapag walang ginagawa ang pastor, ang goal niyan ay pag-pray isa-isa ang mga kapatiran. Amen mga kapatid? Kaso, pag pinag-pray ko kayong isa-isa, wala na akong magagawa. Hindi na ako tutugtog, hindi na ako magpipreach, hindi na ako hahayo. Amen mga kapatid? Kaya meron tayong care leaders. Care leaders, ipag-pray nyo ang inyong sphere of influence. Number 3 is, consider work projects and church activities as means of to meet new people. No? Work projects. Kahit ikaw ay empleyado, meron kayong gagawin, boss ka, manager ka. Bago tayo mag-fun run, manalangin muna tayo. Pwede ba? Amen mga kapatid? Ikaw naman ang boss eh. Amen? And church activities. Lahat ng activity natin sa church ay para sa mga kapatiran, sa mga bisita, para bumalik sila. Makita nila, ang ganda ng church na yon, babalik ako. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Dapat nag-iisip tayo ng paraan kung paano tayo magdala ng tao sa church. Amen mga kapatid? Amen po ba?
Nag-iisip tayo saan tayo pwedeng mag-Bible study. Amen mga kapatid? Amen po ba? Tingnan niyo po may mga nagpapatotoo. Nagtataka sila. Bakit yung church na ito, ang church natin, ang daming ganap? Amen mga kapatid? Amen po ba? Akala tuloy nila, ang dami nating budget. No? Ang totoo, wala. Sabihin sa katabi, wala. Walang himala. Amen mga kapatid? Pero ang himala, nagkaka-budget kami kasi may mga kapatiran na nagmamahal at walang sawa na sumusuporta sa gawain ng Diyos na buhay. Yun ang himala. Amen mga kapatid? Shout amen. Amen po ba? Oo. Ganon namin kayo kamahal. Kahit walang budget, nagkakameron para lamang sa inyo. Kaya mag-imbita na. Amen mga kapatid? Mga nanay, ang goal natin, di ba, next activity, madoble ang iyong number. Kung kayo po ay 35 mo ng karaan, susunod ay 70 na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Number 2, a godly leader are wisdom focused. Sabi nga natin, wisdom focused. Yan. Anong ibig sabihin ng wisdom? Pakipindot po. Wisdom is knowledge plus experience. At anong gagawin? Pwede mong i-share sa ibang tao para sila ang makinabang. Be shared for the benefit of others. Amen mga kapatid? Example of wisdom. Alam nyo ba na ang tomato ay prutas? Tama? Oo. Ngayon nyo lang nalaman? Prutas po. Pero wag mo siyang ilalagay sa iyong fruit salad. Tama mga kapatid? Masisira. Wisdom ang tawag doon. May knowledge ka, pero meron ka namang experience. Pastor, magaling ka sa Bible, pero sa salad, magaling ako. Bawal ang kamatis sa salad. Can I amen? Sa fruit salad. Amen mga kapatid? Amen po ba? Are you still with me? Amen. We all need wisdom because it helps us make better decisions, manage relationship, handle money, face adversity, find direction, and so much more. At dahil madalas po ang tao ay nalilito, nahihilo, ang kailangan nila ay mga wisdom na galing sa Panginoon. Amen na kapatid? Amen po ba? Kailangan nyo ba ng wisdom? Ang pinakakailangan natin ay yung tinatawag na, next po, godly wisdom. Sabi mo nga, godly wisdom. Kasi ang godly wisdom, nakakakita siya ng sitwasyon, ng pangyayari, ng problema, ng opportunity, gamit ang biblical lens, ang lente ng salita ng Diyos. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? At ang meron lang nito, of course, godly leaders. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pag leader mo ay godly, pwede niyang i-share sa iyo ang mga insights para makatulong sa iyo to have a better life. Amen na kapatid? Amen po ba? By doing the things that God desire and avoiding the things that He does not want you to do. No? Sasabihin natin, Pastor, ano bang magandang gawin ko sa ganito? Sabi ng salita ng Diyos, ay ganito ang gawin natin. Amen mga kapatid? Wisdom. Sabi nga natin, wisdom. Or godly wisdom. Proverbs 4:7, are you still with me? Anong sabi? Everybody, do you want wisdom? Oh, look at this. Proverbs 4:7, pakisulat. Wisdom is the most important thing. Hinto ako doon. Hindi pera. Hindi po gamit, sabi ni Lord. Anong most important thing? Wisdom. So get wisdom. Amen mga kapatid? If it costs everything you have, get understanding. Amen mga kapatid? Kahit pamahal ang magkaroon ng karunungan, get understanding. Amen mga kapatid? Ever wonder, tayong mga magulang, kahit na naghihikahos, gumagapang para mairaos ang mga anak, pinag-aaral natin sila sa magagandang eskwelahan. Amen mga kapatid? Ginagastosan natin sila. Though it costs all you have because you want to get wisdom and understanding. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? At nakakatuwa po yung mga kapatiran, yung mga cute natin na nagtatanong for wisdom. Like, Pastor, care leader, ano bang magandang gawin ko sa aking trabaho?
sa aking career, sa aking business, sa aking love life, sa exams ko. O kaya, Pastor, anong gagawin ko sa mga anak ko? Or even in my ministry, ano ang gagawin ko? Siyempre, pag sumagot tayo, ang isasagot mo ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? Amen po mga kapatid. Halimbawa, isang kapatiran, isang youth, nagtanong, Pastor, anong gagawin ko sa trabaho ko? Diba? Sabi ng 2 Corinthians 10:12, yan nasa baba, comparing is not wise. Huwag kang mag-compare sa iba. Sabi ng iba, bakit siya may ganito na? Bakit siya may ganon na? Ako wala pa rin. Brothers and sisters, malinaw ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 10:12, do not compare because comparing is not wise. Amen mga kapatid? Lalo kang manliliit sa sarili mo pag nakita mo nga na ikaw ay nagkukumpara. Amen mga kapatid? Sabi nga ng iba, kanya-kanyang season yan. Kanya-kanyang time yan. At pag panahon mo na, ibibigay ng Diyos ang iyong pagpapala ayon sa iyong kakayanan. Shout amen. So be wise. Sabi mo, be wise. Do not compare yourself. Amen mga kapatid? Ba't siya 50,000 ang sahod? Ako 5 pesos. Do not compare. It is not wise. Amen mga kapatid? Do you want to become wise? Do not compare with others. Can I hear amen? Di ba? Ang ganda ng salita ng Diyos. Pag pinanghawakan mo, tataas ang iyong spirito at moral. Shout amen. Basahin natin ito. Next, a godly leader is wisely walking through his own life and leading those in his sphere of influence to follow. Nakita niyo yung picture? A and B. Sino ang mas wais na itik? A or B? Sabi ng iba, A, pastor. Bakit? Kasi doon sa daan sila dumaan eh. Malay mo, may maghagis ng tinapay. May pagkain kagad sila. Pero, pwede ba silang masagasaan? Yung B naman, saan sila dumaan? Sa dapat nilang daanan, sa sapa, sa ilog, sa tubig, at nandoon ang kanilang pagkain. Are you still with me mga kapatid? Pero ang sagot dyan ay, sinong mas wais? Depende sa experience. Because wisdom is knowledge plus experience. Can you hear amen? Mali mo naman, mas shortcut talaga yung daan na to. Wak, 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 wak. Dito na tayo sa kalye. Yung ilog, iikot ka. Experience. Are you still with me? Depende sa experience. Are you still with me mga kapatid? Kaya hindi ko pwede sabihin yung adobo ko maganda, yung sayo hindi. Depende yan sa experience. Can you hear amen? How to be wisdom focused. Look at this. Paano tayo magkakaroon ng wisdom? Share your good and bad experiences with those around you so that they may repeat your successes and avoid your failures. No? Pag nagkwento ka, ito ang mali talaga sa social media eh. Ang kinukwento lang nila yung mga magagandang nangyari. Pero yung gapang nila, yung hindi na natutulog, yung wala ng kain, wala ng pera, hindi na kinukwento. Are you with me mga kapatid? Ikwento mo yung maganda at yung pangit at hayaan mo na sila ang magtimbang anong dapat gawin. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Number 2, look at challenges and adversity as an opportunity. Sabi mo nga, opportunity. To learn and grow both in faith and wisdom. Amen mga kapatid? Pag may problema ka, ang lagi mo dasal, Lord, tanggalin mo ang problema na to. Lord, hindi ko na kaya. Nakalimutan mo na ipag-pray, Lord, palakasin mo ang loob ko. Patatagin mo ang pananampalataya ko. Amen na kapatid? Para kahit gaano kabigat ang problema, kaya ko kasi kasama kita. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Anumang challenges, anumang adversity, opportunity yan para ikaw ay lumago. Shout amen. Ano yung pangatlo? Develop a listening ear. Sabi nga natin, listening ear. Yan. Ready to take in knowledge and experience. Dalawa yan. From those in your sphere whom know things that you don't and have been places that you haven't. Makinig ka sa mga tao na nasa iyong sphere, sa iyong malapit sa iyo, dun sa mga bagay na hindi mo alam at sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Maliwanag ba yun mga kapatid? Maliwanag po ba mga kapatid?
Dapat teachable ka. Sabi sa katabi, teachable ka. Last Thursday po, I have a special guest and visitor sa aming bahay. At first time ko, syempre, nagmenudo. At andyan naman po si Google. Sinunod ko po kung ano yung sinasabi niya, kaya lang iba yung lasa. Yung menudo, parang hindi eh. So, nag-search ako ulit, and at last, sa wakas, nakita ko na kung anong kulang. So, niretoke ko, inulit ko siya. At ayun, naubos naman. Amen mga patet? Kaya, kung may napagtanungan lang sana ako, baka na-perfect ko kaagad. Ano ba po ang dapat gawin sa menudo na ito? Can you hear amen? Magtanong. Sabi sa katabi, magtanong. And be teachable. Are you still with me mga patet? Amen. And finally, number 3, dito po tayo magtatapos. Godly leaders are, everybody? Holy Spirit-led. Dapat siya po ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Do you agree? Do you agree with that? Sapagat marami na po ang naliligaw na kababayan natin sa palasak na salita na uto ng mga, sabi nilang, ginagabayan daw eka ng banal na Espiritu. Akala nila, yung leader nila ay puspos ng Espiritu. Ang tanong ay, anong Espiritu? Yung pumupuspos. Amen na kapatid? Dapat po ay ano? Banal na Espiritu. Bakit? Next. A Christ follower must be filled with the Holy Spirit. It's non-negotiable. Hindi pwedeng wala. Pag ikaw ay leader ng isang church, dapat puspos ka ng banal na Espiritu. Dapat talagang na-born again ka sa iyong spirit. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi doon nakikipag-usap ang Holy Spirit sa iyo. Anak, huwag mong gawin yan. Anak, gawin mo yan. Anak, kaya mo yan. Anak, magpahinga ka na. Are you still with me mga kapatid? You are filled with the Holy Spirit. But however, marami pong nako-confuse doon po sa mga naglilingkod na mga anak ng Diyos Eka. Bakit? Kasi madalas po hindi lang matukoy kung anong spirito ba meron si leader o si pastor. Amen na kapatid? Amen po ba? Lalo na po yung pag may leader kayo na may magsabi na, sabi sa akin ng spirito. Sabi sa akin ni Lord. Ang tanong ay, anong spirito at sinong Lord? Baka si Lourdes. Amen na kapatid? Delikado yon. Sabi sa tabi, delikado. Pag hindi mo inalam kung anong spirito yon, mapapahamak ka, kagaya ng mga kababayan natin na napahamak na. Can you hear amen? Pero may pangontra ka. Sabi sa katabi, may pangontra tayo. Ano po yon? Basahin natin. Test the spirit. 1 John 4:1. Everybody. Dear friends, malapit na po tayong matapos. Dear friends, do not believe every spirit. But look at this. Test the spirit to see whether they are from God. Malinaw ba ito mga kapatid? Kaya pag sinabi ni pastor, nararamdaman ko ang banal na spirito. Sabi niya, ilabas niyo lahat ng laman ng wallet niyo. Walang ititira. Pati mga alaha. You see that? Anong sabi ng Biblia? Do not believe every spirit. Huwag kang maniwala. Sabihin sa katabi, huwag kang maniwala. Pero anong gagawin mo? Test the spirits. Subukin mo ito, whether ito ay galing sa Diyos. Bakit? Because many false prophets have gone out into the world. Verse 2, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Paano malalaman na tama ang spirito ng leader, ng pastor na ito? Kapag si Kristo ay kinikilala niya sa kanyang buhay na nagkatawang tao at Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ibig sabihin, hindi siyang Panginoon. Hindi si pastor ang masusunod, kundi si Kristo na nasa kanya. Can you hear amen? Amen po ba? Verse 3, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is, ano daw? The spirit of the Antichrist, no? Which you have heard is coming and even now is already in the world. Sa panahon pa ni Jesus to, nandun na raw mismo ang Antikristo. E di lalo ngayon.
Verse 4, you dear children, you dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is what? Greater. Ano yun? The Spirit of God than the one who is in the world. Sino yun? So Satan. Do you believe that? Ang yung spirito na binigay sa iyo ng Diyos, ang banal na spirito ay greater, mas higit pa, mas makapangyarihan kaysa kay Satanas na nasa mundo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi maraming mga tao na dadaya kasi hindi nila makita kung peke nga ba o totoo ang lingkod na yan. Why? Hindi nila makita ang spirit of truth. No? Diba sabi ng John 16:13, kayo magbasa? The Spirit will lead you into all truth. Wala silang gabay o bulong na Spirit. Romans 8:16. Kinakausap ka dapat ng Holy Spirit. Huwag mong gawin yan. Hindi yan tama. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Ganito ka-importante ang banal na spirito sa mga anak ng Diyos. Bakit? Pag ang banal na spirito ay nasa atin, hindi ka basta-basta maliligaw, hindi ka maloloko ng kahit sino. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me, kapatid? Amen. So, paano natin masasabi na si leader, si pastor, ay merong banal na espiritu? Let's look at this picture. Sa Galatians 5:22, dapat siya po ay merong fruit of the Holy Spirit or bunga ng banal na espiritu. Pero, ano bang bunga ng banal na espiritu? Isa lang po yan. Love. Sabi mo nga love. Pero love lang ba dapat ang meron tayo? Meron niyang iba pang bunga or byproduct. Sabi mo nga byproduct. Ano po yon? Ano po yung mga byproduct na yon? Joy, no? Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Kapag meron ka nito, alam mo, hindi mo uunahin ang sarili mo. Uunahin mo ang iyong kapwa. Amen na kapatid? At hindi lang isang bunga ang makikita sa'yo, kundi maraming bunga. Sinong gusto ng maraming bunga? Taas ang kamay. Palapakan natin Diyos sa buhay. Amen na kapatid? Kaya pag tinignan mo si leader, si pastor ba ay may love? Siya ba ay may patience? Siya ba ay kind? Siya ba ay may self-control? Lahat naman hindi mo makikita agad-agad, pero at least marami siyang ibang bunga na nakikita. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, pag inisip mo, dapat pala magbunga ako sa sarili kong kakayanan. Hindi po. Hindi ka magbubunga hiwalay sa banal na spirito. Kailangan mo ang banal na spirito. Can you hear amen? So finally, how to be spirit-led? Anong gagawin natin? Gusto niyo po bang mapuspos ng banal na spirito? Number 1, how? Focus daily on your own character and see what attitudes you improve on. Ako po, may problema sa patience. Madaling magalit, madaling mairita. No? Anong gagawin mo? Work on it. Focus on it so you can improve on it. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Alam mo ba kung saan ka wala? Alam mo po ba? Ikaw ba'y mabait? May joy ka ba? Pag wala kang pera, may joy ka pa? Ayan, practice mo kaagad dyan. Can you hear amen? What else? Pray regularly to the Holy Spirit to influence your relationship sa kayong katrabaho, sa iyong kapamilya, mga kaibigan mo, ka-churchmate mo. Amen mga kapatid? Kasi minsan, pag nakiharap ka na sa mga tao, nagbabago ang iyong ugali pag wala ang Holy Spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. And finally, panghuli po, everybody, read and memorize. Ano po yon? Galatians 5:22-23. Bakit? Until this characteristic manifests in your life. Amen mga kapatid? Gusto niyo ba na kayo mapagmahal? Gusto niyo ba na kayo ma-enjoy kahit may problema? May kapayapaan kahit magulo ang buhay? Amen mga kapatid? Mabuti ka, you are kind, you are good, you are faithful, you are self-controlled. Amen mga kapatid? Kailangan mo ang banal na spirito. May natutunan po ba kayo? Amen. So what's our Macarius challenge, everybody? Never fail to practice godly
leadership. Sige, tayo po tayong lahat. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Never fail to practice godly leadership. Amen mga kapatid? Stay on God's principle even if you're the one alone walking. Amen? Because godly leaders is always better. We are driven by biblical mandate. We are using biblical methods and we're living by biblical character para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? So tayo po yung manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you for you have given us your security, your comfort, the joy, the peace, and even your love na patuloy pinaparanas mo sa amin. We can say, Lord, na mahal mo kami sapagkat nagpapadala ka ng mga godly leader dito po sa aming iglesia. And Lord, hindi namin kayang maging makadiyos, hiwalay sa Diyos na nagbibigay sa amin ng kabanalan. Hindi namin kayang mag-manifest ng mga makadiyos at makalangit na pag-uugali, hiwalay sa banal na spirito na nagbibigay sa amin ng mga bunga ng banal na spirito. Hindi namin kayang gawin kahit gusto naming gawin ang mga bagay, hiwalay kay Kristo. Sapagkat sabi niya, apart from Jesus, you can't do anything. But in Jesus, all things are possible. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Ama, Anak, Espiritu Santo, lukuban mo po ang bawat isang naririto. Leader man o hindi. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, that we will continue to raise more leader of leaders. Ang bawat isa sa ngayon nakaupo lang, pero darating ang araw, sila ay maglilingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo na kami maging people-centered, wisdom-focused, at higit sa lahat, Holy Spirit-led, upang ang aming buhay at ang aming paglilingkod ay patuloy po na kasama ka namin ginagabayan mo, Panginoon. Lord, hindi namin kaya hiwalay sa iyo. Kaya Lord, narito po ang mga care leaders, narito po ang iyong mga anak, ang lahat ng kapatirang naririto. Samahan mo po kami sa aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat sabi mo sa iyong salita, Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa namin para sa iyong kapurihan. Sa mundo, Lord, nakakalimutan ang aming paglilingkod. Pero sa iyo, lahat ito ay nakalista. At pag uwi namin sa langit, sasabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Panginoon, yun ang aming nais. Kaya naman, Ama, gamitin mo kami. Nais naming maglingkod sa iyo. And Lord, help us always never to fail to practice godly leadership. Panginoon, salamat po ng marami. Maingat tayong binabalik sa inyo. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge? Everybody, never fail to practice godly leadership. Amen mga kapatid? And na-bless po ba kayo? To God be all the glory. Kung kayo po na-bless, pagpalain din po natin ang gawain ng ating Diyos na buhay. Let's proceed with grace giving. Praise God.